Sa baryo ng Santa Clara, nakatira si Benjo, isang simpleng mangingisda na kilala sa kanilang lugar bilang masipag at mapagkakatiwalaan. Madalas siyang pumupunta sa kagubatan para maghanap ng mga halaman na ginagamit niya bilang gamot. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang masukal na bahagi ng kagubatan, napansin niya ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa isang malaking puno. Nilapitan niya ito, at doon niya nakilala si Dato, isang mahiwagang engkanto. Si Dato ay hindi katulad ng ibang engkanto na mapaglaro o mapanlinlang. Siya ay mabait at matalino, at sa kabila ng kanyang anyong engkanto, siya ay tila isang normal na kaibigan para kay Benjo. Sa kanilang unang pagkikita, nag-alok si Dato ng prutas mula sa puno, at sinabi niyang ito ay magbibigay ng kalakasan at sigla kay Benjo. Simula noon, naging magkaibigan sina Benjo at Dato. Tuwing may pagkakataon, bumabalik si Benjo sa kagubatan para makipag-usap kay Dato. Ibinabahagi ni Dato kay Benjo ang mga sikreto ng kagubatan, paano gamutin ang sakit gamit ang mga halaman, paano unawain ang mga hayop, at paano makipag-ugnayan sa kalikasan. Ngunit isang araw, nalaman ni Benjo na may mga taong mula sa kanilang baryo na nais putulin ang mga puno sa kagubatan para gawing lupang agrikultural. Nang malaman ito ni Dato, nagmakaawa siya kay Benjo na tulungan siyang protektahan ang kagubatan. Agad na pumunta si Benjo sa baryo at kinausap ang mga tao. Sinabi niya ang kahalagahan ng kagubatan, hindi lamang sa mga engkanto kundi pati na rin sa kanila. Ipinakita niya ang mga natutunan mula kay Dato, ang mga halamang nagpapagaling at ang mga biyayang dala ng kalikasan. Unti-unting naniwala ang mga tao at pinili nilang huwag nang sirain ang kagubatan. Mula noon, mas lumalim ang pagkakaibigan ni Benjo at Dato. Sa kabila ng pagiging engkanto ni Dato, itinuring siya ni Benjo na parang kapatid. At sa tuwing kailangan ni Benjo ng tulong o gabay, alam niyang si Dato ay laging nandyan, tahimik na nagmamasid at nagbabantay sa kagubatan. Masayahin si Benjo at palaging tumutulong sa kanyang pamilya sa pagtatanim sa bukid. Pero tuwing hapon, pagkatapos ng mga gawain, pumupunta siya sa isang lugar na hindi alam ng marami, isang lumang puno ng balete sa gitna ng kagubatan. Minsan, habang naglalakad si Benjo sa ilalim ng anino ng balete, may narinig siyang malumanay na tinig, Benjo, Benjo, lumingon siya, ngunit wala siyang makita. Hanggang sa biglang lumitaw mula sa likod ng puno ang isang nilalang, hindi tao, hindi rin hayop, ngunit isang engkanto. Siya ay matangkad, mapatla ang balat, at kumikinang ang mga mata na parang mga bituin sa langit. Huwag kang matakot, sabi ng engkanto. Ako si Liro, tagapagbantay ng punong ito. Nagulat si Benjo, pero naramdaman niyang hindi naman masama si Liro. Simula noon, palaging banibisita ni Benjo ang puno at nakikipaglaro kay Liro. Tinuruan siya ng engkanto kung paano makinig sa hangin, makipag-usap sa mga halaman, at makita ang ganda ng kalikasan na hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Isang araw, nagkaroon ng malaking bagyo. Nalubog sa tubig ang mga palayan, at nag-aalala si Benjo para sa kanilang mga tanim. Agad siyang nagpunta sa puno ng balete at humingi ng tulong kay Liro. Humawak si Liro sa puno at bumulong sa hangin. Di nagtagal, huminto ang ulan, at lumabas ang araw. Napigilan ng engkanto ang kalamidad, at nailigtas ang mga tanim. Mula noon, nagpatuloy ang pagkakaibigan ni Benjo at Liro. Bagamat hindi siya nakikita ng iba, alam ni Benjo na lagi siyang may kasama at tagapagtanggol, isang engkantong matapat na kaibigan.